Sunod na po siya dito na mag-MC. Amen. Yan, palakpakan natin. At ganun din po si Sis Jean. Thank you. Wow. Alam niyo po, nung sinabihan ko yung si Sis Jean, hindi siya nagdalawang salita na, Pastora, hindi ko kaya. Walang ganun. Talagang, ano po kakantahin ko, Pastora? Ganun kagad yung tanong niya. Parang si Sis Lynn lang tinumula na talagang nandun yung yung bang gusto mo talagang mag-serve sa Panginoon. Gusto mong kantahan ang ating Panginoon. At alam ko, susunod na rin po yung mga iba. Amen? Amen. So yan. So i-declare natin natin ulit yan. I am highly favored, received blessed, and this is love. Love. Amen. So lagi niyo po bang dinideclare yan? Amen. Amen. So sige po, tayo po tayo lahat at manalangin tayo. Yes, Lord. Thank you, God, sa nag-uumapaw, God, na galak, nag-uumapaw na saya, na nararamdaman namin, Panginoon, sa pagpupuri namin sa iyo, sa pagsamba namin sa iyo, God. And Lord, right now, Panginoon, maraming salamat din po sa salita mo na ibabahagi ko, Panginoon, na magbigay po ito sa amin ng kalakasan, magbigay po ito sa amin ng iba yung, Lord, na mas lalo pa kaming magpatuloy, Panginoon, na mas lalo namin ma-appreciate, Panginoon, yung salvation na natanggap namin mula sa iyo, God. Lord, buksan mo nga po ang puso ng bawat isa, ang aming mga pag-isip, Panginoon, na, Lord, bigyan mo kami ng kaunawaan, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, Panginoon, para mas lalo pong magrema sa aming mga puso ang salita mo, God. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, God, my Lord and my Redeemer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige, makakaupo na po tayo lahat. So, alam niyo po, di ba, naririnig po natin lagi yung salvation. Di ba, naririnig natin yung salvation. Pero minsan, parang natitake for granted natin siya. Hindi natin talaga naiintindihan kung ano yung salvation na natanggap natin mula sa ating Panginoon. Ano nga ba yung kaligtasan na binigay, na regalo sa atin ng ating Panginoon? Alam niyo po, maraming Kristiyano ang iniisip na ang kaligtasan ay yung isang pangyayari lang na nung tinanggap mo si Kristo, ligtas ka na. Pero hindi po doon nagtatapos. Mayroon pa pong karugtong yun. Diba? So, totoo po na yung nung tinanggap natin si Jesus as our Lord and Savior, yun po ay talagang moment natin yun with the Lord na, Lord, naniniwala ako sa iyo, Panginoon, na namatay ka sa krus ng Kalbaryo para sa amin, Lord God. Di ba nung tinanggap po natin siya? Pero, hindi doon nagtatapos. So, maganda po na maintindihan natin yung kaligtasan na natanggap po natin sa ating Panginoong Jesus. Yung ibinigay sa atin, kung paano nagsakripisyo ang ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo para po sa ating lahat. So, ang ating title po ay, basahin nga po natin, From Salvation to Glory. Bakit from salvation to glory? Diba? Yan po yung pag-aaralan natin ngayon. Para mas lalo po natin maintindihan yung salvation na natanggap natin sa ating Panginoong Jesus. Yan. So next, yan. Sa Romans 8:30, sabi po dyan, and those who He predestined, He also called. Those He called, He also justified. Those He justified, He also glorified. Kung mapapansin po natin, yung glorified dyan ay past tense. Pero kung tutusin po, mangyayari pa lang yan. Kaya po, ganyan na yung nakasulat dyan. Kasi po, kapag si Lord ang nangako, kapag si Lord ang gumawa, sigurado po natatapusin niya hanggang huli. Amen po ba yun? Diba? Yung predestined, yan po yung mga pinili ng ating Panginoon. Kasi po, alam niyo po, alam na ni Lord kung sino yung mga tatanggap sa Kanya. Alam na ni Lord kung sino yung mga anak niya. Diba? Pero lahat po tayo binigyan niya ng pagkakataon na tanggapin siya as our Lord and Savior. Di po ba? And kaya naman po, mas makikita po natin kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoon habang nagpapatuloy po tayo. Yan. So, yan. Yung theme po natin is, salvation is God's complete work. He saves us from sin's penalty, transforms us from sin's power, and will one day free us from sin's presence. Amen po ba yun? Amen. Alam niyo po, tatlo po yung nandyan.
Di po ba? He saves us from sin's penalty. Yung penalty na sin, alam niyo po ba na karapat-dapat po talaga tayong parusahan dahil sa mga kasalanan. Di po ba? At dahil po din sa kasalanan na namanan natin kay Adam at Eva. Di po ba? Dapat po talaga. Pero, dahil po ibinigay ang duktong na anak ng ating Diyos Ama, which is si Jesus Christ, kaya naman po, yung penalty na yan, napunta lahat sa Kanya. Di po ba? And pangalawa is transform us from sin's power, yung kapangyarihan ng kasalanan. Di ba? And pangatlo is free us from sin's presence. So, yan po ang pag-aaralan natin ngayon, yung tatlong yan. Amen po? Amen. Amen. So, salvation, alam niyo po, ang salvation natin ay mas malaki pa sa prayer natin. It is bigger than our church membership. Alam niyo po, hindi naman po tayo naligtas dahil nandito tayo sa simbahan na nagsisimba lagi. Hindi po. Naligtas tayo dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Dahil sa pagtanggap po natin sa Kanya. Amen? Amen. And yung pagsisimba po natin is ano na lang po yan. Yan po yung resulta ng pag-ibig ng Panginoon na nararanasan natin na mas gusto nating makapiling siya lagi. Kaya po tayo nandito ngayon para mas maging malakas pa tayo. Amen po? Amen. Diba? It is bigger than a moment. Yung moment na tinanggap mo si Kristo. So, tingnan po natin. Yan. Salvation has 3 stages. So, number 1 is justification. Diba? Yan po yung nilinis tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, ano ba yun? Sanctification. And pangatlo is glorification. So, nasaan kaya tayo dito sa tatlong ito? So, pag-aaralan po natin yan ngayon. Yan. Una po is justification. Save from the penalty of sin. Yun po kanina yung nabasa natin. Yung sa theme po natin, save from the penalty of sin. So, ang justification po, ang meaning niya is a legal declaration by God that you are righteous because of Christ. Amen po ba yun? Amen. Are you righteous? Amen. Because of Christ. Amen. Wala po tayong ipagmamalaki. Yung righteousness po natin, yung paggawa po natin ng mabuti, wala po yan. Sa righteousness na tinanggap natin sa ating Panginoon. Kaya nga po tayo nakakalapit na direkta sa ating Diyos Ama because we have the righteousness of our Lord Jesus Christ. Amen po ba yun? Amen. Diba? So sabi po sa Romans 5:1, yan po yung patunay na naisulat that we are declared righteous. Basahin nga po natin. Having been declared righteous, then by faith we have peace toward God through our Lord Jesus Christ. Di ba klarong-klaro po sa salita ng ating Panginoon, sabi po yan, having been declared righteous, ibig sabihin po past tense, nadeklara na po tayong righteous because of Jesus Christ. Di ba? Na-impute na po sa atin, nasa atin na po yung righteousness ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Di ba yung sa Tagalog po kasi is napawalang sala na tayo dahil sa ating Panginoong Jesus. Hindi dahil gumagawa tayo ng kabutihan. Hindi po. Yan po ay overflow na lang ng natanggap nating magpapala o righteousness sa ating Panginoon. Di ba? So, ang justification po is parang eksena yan po sa hukuman. Di ba? Sa judge. Di ba na andito ang judge, andyan yung nililitis na tao, tapos pumasok si Jesus Christ, siya yung nagligtas dun sa dapat makakatanggap ng judgment. Ganun po tayo. Ganun po yung ginawa ni Kristo sa atin. Napawalang sala tayo sa lahat ng kasalanan natin dahil sa Kanya. Di po ba? Amen po ba? Amen. Amen. So what happened here? Ano ba ang nangyari dun sa justification na yan? Di ba? So, your sins are forgiven. Ang ating mga kasalanan ay pinatawad na. Amen po ba yun? Amen. Di ba? Sabi, Christ's righteousness is credited to us. Ibig sabihin, na-impute sa atin ang righteousness ng ating Panginoong Jesus na punta sa atin, yung kanyang righteousness. And pangatlo, you are declared not guilty. Hindi na tayo guilty sa kasalanang ginawa ni Adam at ni
Eva. Amen po ba yun? Amen. Good news po ba yun sa inyo? Amen. Amen. Diba? So, sa 2 Corinthians po, 5:21, sabi po dyan, for He made Him who knew no sin. Diba? For He. Sino po yung He? Yan po ay ang ating Diyos Ama. Di ba ba? He made Him who, for He made Him who knew no sin. Yung Him po ay si Kristo. Amen po? Kasi po, siya yung naging kasalanan para sa ating lahat. Diba? To be sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ. Di po ba? So yan po, napakagandang declaration po yan ng ating Panginoon sa atin. Sabi po, siya, ang ating Diyos Ama mismo, ang ginawa niyang kasalanan si Kristo para sa atin. Alam niyo po, yung lahat ng kasalanan po natin ay na-impute kay Jesus Christ. Nagkaroon po ng divine exchange. Alam niyo po yun? Nung po nabayubay ang ating Panginoong Jesus, lahat po ng kasalanan natin napunta sa Kanya. At yung righteousness niya napunta po sa atin. Ganon po kabuti ang ating Panginoon. Kaya naman po, nararapat po talaga na maintindihan natin kung ano yung salvation na tinanggap po natin. So, itong justification po na ito ay tapos na po sa atin ngayon. Kasi po, tinanggap na po natin ang ating Panginoong Jesus. So, yung stage na justification, lahat po tayo tapos na dyan. Kumbaga, napatawad na po tayo dyan. Kasi po, sabi po doon sa Ephesians 2:8-9, sabi po dyan, for by grace you have been saved through faith. Diba? Dahil sa pananampalataya po natin. For by grace, sa biyaya lang po ng ating Panginoon. And sabi po yan, and this is not your own doing. Hindi po dahil sa ginawa natin. Di po ba? Malinaw po dyan eh. It is the gift of God. Diba? Ang salvation po natin ay gift from the Lord. Hindi po natin yan pinagtrabahuan. Ibinigay po yan ng kusa sa atin ng ating Panginoon. And sabi po dyan, not a result of works. So talaga pong sinasabi dyan na wala po tayong ambag sa ating salvation. Wala po talaga. So that no one may boast. Para po walang magmapuri, walang magyabang. Diba na it is only through Jesus Christ that we are saved, that we are declared righteous because of His finished work on the cross. Amen po? Amen. So, yan. Justification is instant. Di ba nung tinanggap natin, na-justify na po natin. Na-justify na po na tayo nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus. And then, yung yung justification na yan is complete. And wala po tayong dapat may pagmalaki kasi po by grace na natanggap natin yan through our faith, yung pananampalataya po natin. Alam niyo po, napaka-importante yung ating pananampalataya. Yan po talaga yung yung currency natin sa ating Panginoon. Kasi kung wala po tayong pananampalataya, hindi po natin matatanggap yung salvation. Hindi po tayo ma-justify kung hindi tayo naniniwala sa finished work ng ating Panginoong Jesus. So it saves you from the penalty of sin. Diba? So ngayon po, hindi na po tayo mapaparusahan. Bakit? Naparusahan na po ang ating Panginoong Jesus ng dahil sa atin. Amen po ba yun? Amen. Yan. So pangalawa, sanctification. Saved from the power of sin. Ito naman po, kaligtasan na from the, yung sa kapangyarihan ng kasalanan. Amen po ba yun? Amen. Ito pong sanctification, tignan po natin yung meaning niya. Yan, meaning. Sanctification is the process of becoming more like Jesus. Yes, becoming more like Jesus Christ, becoming more like Christ. Ito po ay yung ongoing na pagbabago natin. Kaya nga po tayo, di ba, nung una, akala ko kapag tinanggap ko si Jesus Christ, okay na yun, done na wala ka nang gagawin. Pero, ang sanctification, malinaw po na sinasabi na it's an ongoing process. Yung transformation po natin to become more like our Jesus Christ. Di ba kung dati,
naninigarilyo ka, ngayon dahil alam mo na yung kaligtasan mo, nababawasan yon. Kumbaga, unti-unti kang natatransform, hindi lang po sa mga bisyo, sa mga addiction, pati sa mga pag-uugali natin. Amen po ba yun? Diba? Kasi po kapag alam mo na kung gaano nag-sacrifice ang ating Panginoong Hesus dyan, kung gaano Kanya kamahal, mas nanaisin mo talaga na matransform yung buhay mo. Amen po ba yun? At alam din po ni Lord kapag yung nagdo-double life tayo, na kapag nandito ka sa church, parang ang ayos-ayos mo, napaka-banal mo, pero kapag nasa outside ka, yun po talaga makikita kung talaga bang may pagbabago sa buhay natin. Amen po ba yun? So, kayo po ba? Masasabi niyo po ba na may nabago sa inyong buhay? Amen. Yan, sige, sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Hindi ako nagkasalita. Amen. Lumalaki. Bago lumalaki. Yun, so yun po ongoing process. Bago ka na. So wag pong lumala, kundi dapat po makikita talaga yung pagbabago sa atin because of our Lord Jesus. And sa Romans 8:29, sabi po dyan, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. So ibig pong sabihin nito na kailangan po tayong lahat, ay mabago na kagaya ng ating Panginoong Jesus. Unti-unti tayong binabago ng ating Panginoon para maging kagaya ng kanyang bugtong na anak. Amen po ba yun? Amen. Kasi yun po yung sinasabi ko talaga dyan sa verse na yan, di ba? Na for whom He foreknew, tayo po, kilala po tayo ng ating Panginoon. Alam na po niya kung sino tayo, di ba? He also predestined. Sabing ganun. So, ibig sabihin po niya na itinalaga tayo na maging katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen po? Kaya nga po ngayon, di ba, dati ang kuripot natin, kapag magbigay ka dyan, ang pinipili mo, yung pinakamaliit na minsan, di ba, yung tsunon lang ang binibigay mo kay Lord. Pero, dahil binabago ka araw-araw ng Panginoon, nakakapagbigay ka na ng manon, nakakapagbigay ka na ng imanon, nakakapagbigay ka na ng 10%, o di ba? Ganun po yung transformation na sinasabi ko sa inyo. At bawat po isa po sa atin, dati hindi po talaga ganito yung buhay natin, tama? Di ba nga dati hindi pa nga tayo nagsisimba eh. Kami noon pagkatapos ng simba, alam niyo po kung nasaan si Brother Arthur, nagiinuman, kakatapos lang magsimba ha. Yun yung yung hindi. Di ba kapag hindi ka pa talaga seryoso sa ating Panginoon, sa paglilingkod, alam niyo po, babaliwalain niyo kahit na nandito kayo, pag-uwi ninyo, wala lang. Parang yung narinig mo, parang wala lang. Di ba, tas gagawin mo ulit kung ano yung gusto mong gawin. Alam niyo po, kapag ganon, hindi po talaga tayo magkakaroon ng transformation. Di ba? So, dapat po, tiyakin natin yung sarili natin kung nais ba talaga natin maging katulad ni Kristo. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo bang maging si Kristo? Gusto niyo ba? Amen. Di ba? Amen. That He might be the firstborn among many brethren. Kasi po, ang firstborn po talaga ay ang ating Panginoong Jesus. At dahil po tayo ay mga anak na ng ating Diyos Ama, dahil sa ating Panginoong Hesus Kristo, katayo po yung mga secondborn ng ating Panginoon. Amen? Amen. Yan. So, ano nangyari dun sa sanctification na yan? What happened here sa sanctification na yan? You grow spiritually. Di po ba? May pagbabago parin sa spiritual life po natin. Nagiging mas malapit tayo sa ating Panginoon. Amen po? Nagkakaroon na po tayo ng desire na magbasa ng Kanyang salita. Nagkakaroon na po tayo ng desire na manalangin lagi. Di ba? Yun po yung unti-unting transformation. And you fight sin. Ayaw mo nang magkasala. Di ba na kapag ka nagkasala ka, nandun na yung conviction na hindi yung nagigilty ka. Kasi iba po yung guilty at iba po yung conviction. Yung good conviction po is yung bang gusto mong baguhin yung nagawa mo. Gusto mong, kumbaga ma-transform yung sarili mo na hindi mo na dapat magawa pa yung kasalanan yon, di ba? So,
you fight sin. Diba? And pangatlo po is your character changes. Kung dati po, chismosa tayo, ngayon po, ang chinichismis na natin, dapat salita na ng Panginoon. Amen? Diba? Ganun po dapat. O kung dati po, ayaw nating magbigay pati sa mga, di ba, kung may nanghihingi ng tulong, di ba, minsan ayaw nating magbigay, ba't ko tutulungan yan? Di ba, may mga ganun po tayo. Pero ngayon, na alam mo na kay Kristo ka na, alam niyo po, nagiging generous din po tayo pati sa pagtulong sa ating kapwa. Amen po ba yun? Yun po yung nagagawa ng sanctification sa atin. Yan po yung second stage. At dyan po tayo nandun. Nasa second stage pa lamang po tayo. Amen po ba yun? And the Holy Spirit shapes you. So, tingnan mo natin to. So, yung Holy Spirit po, yan yung sinasabi ko na it convicts us. Di ba, na kapag mali yung ginawa mo, nangungusap sa'yo ang banal na espiritu na, ay, mali yung ginawa mo. Dapat hindi mo yung ginawa. And then, magkakaroon ka po ng desire na baguhin yun. Hindi yung nagigilty ka at kinukondem mo yung sarili mo. Kasi po, sabi po sa Romans 8:1, wala na pong condemnation sa atin. Tayo na nang kay Kristo Jesus. Amen po ba yun? And the Holy Spirit corrects you. Diba? Itinutuwid po tayo. Kagaya nga po kanina yung shinare ni Kuya Sally doon sa Hebrews 12:11, diba? Na wala po talagang yung disiplina na sa una ay maganda. Di po ba? Kapag didisiplina na po nga tayo, diba? Nangiinis pa nga tayo sa nagdidisiplina sa atin. Pero alam niyo po, ang mga mahal ng Panginoon ay talaga pong dinidisiplina niya. Amen? Kinokorek niya po tayo para mas maging to become a better person. Di ba? Nakagaya ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? And produces fruit in you. So, tignan po natin yung fruit of the Holy Spirit. Yan. Sa Galatians 5:22-23. Sabi po dyan, but the fruit of the Spirit is, una po is, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. So, ibig pong sabihin niyan, alam niyo po yung dyan, yung is na nakalagay, yung is. Bakit po siya singular? Singular po siya kasi po, yung lahat ng fruit na yan ay nanggagaling sa banal na spirito at nag-iisa lang po siya. Amen po ba yan? So, ano po yung yung pinakawala pa po kayo dyan? Di ba? Sabi kasi yung sa school kasi namin, pinamili kami. Sabi niya, kasi siya yung nag-una, yung professor mo namin, sabi niya, sige, mamili tayo kung ano yung struggle natin dito sa fruit of the spirit na to. Siya po kasi yan. So sa kanya po, yung sa kanya, ang pinaka-struggle niya po ay yung self-control. And karamihan po na narinig ko dun sa mga kaklase ko, talaga pong patience, self-control, yung pinakamahirap na yung sa atin, na matransform sa atin, di po ba? At yung gentleness, yung pagsasalita na malumanay. Di po ba? Hindi po tayo laging nakasigaw dapat. Mas lalo po sa mga anak natin, kasi alam niyo po dati, ganun din po ako eh. Di ba? Yung gentleness, ako dati wala din ako ka-gentle magsalita. Bara-bara din po ako magsalita. Pero, kapag pala alam mo na, kapag nasa iyo ang Panginoong Jesus at yung Holy Spirit, napapakinggan mo siya. Siya po yung magkukonvict sa'yo. Siya po yung magkukorek sa'yo. Siya po yung magtuturo sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Even sa prayer. Kapag po hindi natin alam kung ano yung ipag-pray natin, alam niyo po, ang Holy Spirit na po yung nagtuturo sa atin. O siya na rin po yung nagpipray para sa atin. Ganun po kahalaga ang banal na spirito na nasa atin. Kasi po, pag wala kang Holy Spirit, hindi ka pa po silyado. Wala ka pang tatak na anak ka ng ating Panginoon. So, tanungin mo sarili mo, sa katabi mo ulit, may banal na spirito ka na ba? Bahala kayo dyan. Di ba? Kailangan na nasa atin na ang Holy Spirit. Amen po ba yan? Di ba?
Yan, next. Philippians 1:6. So, kanina po, di ba? Na ano nyo na, nakita nyo po doon kung ano po yung struggle nyo, kung ano po yung wala sa inyo. So, yun po yung i-work out natin. Yun yung po yung ipanalangin natin kay Lord na, Lord, baguhin mo ako sa aspetong ito, sa self-control na ito. Lord God, bigyan mo po ako ng ng patience, bigyan mo po ako ng control, bigyan mo po ako ng gentleness na malumanay ako magsalita, na hindi ako agad-agad magagalit. Di ba kasi may tendency po tayong gano'n na kapag may naririnig tayo or naiirita tayo or kapag pagod tayo, alam niyo po, may tendency na bigla kang nagagalit, bigla kang naninigaw. Di ba? And sabi po dyan talaga, but the fruit of the Spirit is love. So dapat po yung love. Alam niyo po yung love na yan, love ni Kristo dapat yung nasa atin at yan din po yung gagamitin natin to love yung mga kapwa po natin. Amen? Amen. At yung joy, yung peace, may kapayapaan po ba kayo araw-araw? Di ba dapat po nandun yung kindness, kabutihan, goodness. Yan. So, kayo lang po makakasagot kung ano yung lacking sa inyo. Kung ano po yung nag-i-struggle kayo dyan. Di ba? So, ang banal na spirito po, siya pong tutulong sa atin. Amen? Amen. Yan. So, sa next po, Philippians 1:6. Diba? So, sabi po dyan, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus. So, tayo po, lahat po tayo, may sinimulan ng ating Panginoon sa atin. And sigurado po yan, natatapusin niya hanggang sa dumating ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po kahit si Sis Gina, di po ba, alam po natin na nag-stop siya, na hindi siya nakapagsimba. Pero, dahil may sinimulan na ang Panginoon sa kanya, hindi siya pwedeng umayaw, kundi mas lalo siyang magpapatuloy pa. Amen po ba yun? So lahat po tayo, palakpakan niya po natin si Lord. Amen. Palakpakan natin si Ate Gina. Kasi nandun po yung willingness niya talaga. Alam niyo po, sabi niya sa akin, Pastora, hindi pwedeng hindi ako magpatuloy. Mas lalo na ngayon na mas nakilala ko na ang aking Panginoon. Di po ba? Bakit pa tayo tatalikod? Kung alam natin si Lord, nandiyan siya kasama natin lagi. Di po ba? Amen po ba yun? Amen. So next, yan. Yan, itanong din po natin yan sa sarili natin. If there is no desire for growth, di ba, lahat po tayo gusto po natin mag-grow. Yan, no conviction of sin, no transformation, you need to examine your heart. Di ba? Sanctification po is evidence that justification was real sa inyong buhay. Kailangan po may fruit. Kailangan po may pagbabago. Kasi po yung sanctification is an ongoing process po yan sa atin bilang mananampalataya, bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Na kailangan po talaga nagpapatransform tayo sa ating Panginoon. Amen po? At tinutulungan po tayo ng banal na spirito. Sabi diyan, if wala kang desire na mag-grow, di ba, yung pagbabasa natin ng Bible, kung hindi pa rin po tayo hanggang ngayon nakakapag-devotion o nakaka-meditate ng salita ng Panginoon, may problema sa relationship natin sa ating Panginoon. Yan, no conviction of sin. Kung patuloy pa rin po natin ginagawa, yung alam naman nating kasalanan, alam naman nating hindi mabuti, alam naman natin na hindi nakakalugod sa ating Panginoon, at patuloy pa rin po natin ginagawa, may problema sa iyo, kapatid. Di po ba? So, tanongin niyo po sarili niyo, may problema nga ba sa akin si Jesus? Diba? And sabi dyan, kapag wala ka pong desire na matransform yung pag-uugali mo, kung noon hanggang ngayon, ganun ka pa din. Naku po, may problema po talaga sa relationship natin sa Lord. You need to examine your heart. Or, mas maganda na, Lord, examine mo yung sarili ko, yung heart ko, Panginoon. Ano po sabi sa Psalms 139:23-24? Basahin po natin. Hanapin nyo nga po yung verse na yun. Test me, Lord, and know my heart. Oh, yeah. Test me, Lord, and know my heart. Sabi po doon. Search me. Search me and know my anxious thoughts. See if there's any. If there is anything If there's any
Yung sige po, 139 verses 23 to 24. 139. 139. Kuya, nahanap mo na? 24? Oo, 23 to 24. 139. Oo. 23 to 24. O Diyos, ako'y siyasatin. Mga ng puso. Siyasatin, alamin ang aking isip. Yes. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. 23-24, no? Oo. Ako ay hindi tapat. Ito'y iyong mababatid sa buhay na walang hanggan. Samahan mo at ihatid. Yan, di ba? Just any offensive. Siyasatin mo. Kaya nga po yung kanta natin, di ba? Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Di ba? Kasi po, talaga pong dapat ipasiyasat natin sa Panginoon. Kasi po, kung tayo, yung mag-i-examine ng heart natin, i-justify po natin. Hindi okay lang naman ako Di ba? Ginagawa ko naman to sa'yo, Lord. Di ba? So si Lord po dapat ipasiyasat natin kay Lord yung puso po natin. Kung ano yung nandyan, alam po ng ating Panginoon. Hindi po tayo makakapagtago sa Kanya. Wala po tayong maipagkakaila sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Ganun po tayo kakilala ng ating Panginoon. Bakit? Kasi po siya yung creator natin. Bawat isa po sa atin, create niya. At tayo po, bawat isa sa atin ay unique. Wala po tayong katulad. Kahit ang kambal, unique po yan. Hindi po sila magkatulad ng tamars or anything. Kundi magkamukha lang sila, pero uniquely na create po sila ng ating Panginoon. So, yun po yung na tayo po talaga ay mayroon kanya-kanyang yung ganyan na dapat po magpasiyasat tayo sa Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Pasiyasat po kayo kay Lord, ha? Para malaman natin ano talaga nilalaman ng puso natin. Amen? Amen. So, yung sanctification po is evidence that justification was real. Dapat po nakikita na may pagbabago sa buhay natin. Kung dati hindi ka nagsisimba, ngayon nagsisimba ka na. Yun po, unti-unting transformation. At pangatlo, ito na po yung sa glorification. Saved from the presence of sin. So, tatlong stage po kasi yan. Justification, sanctification, and glorification. Di po ba yung glorification, saved from the presence of sin. Pero dito po sa glorification, wala pa po tayo dyan. Kasi ano pa yan, nandito pa tayo, di ba? So, meaning ng glorification. Glorification is the future completion of salvation. Kapag po nag-glorified na yung bodies natin, yan po, kompleto na yung salvation na na-receive natin sa ating Panginoon. When we receive a perfected body or glorified body and are fully conformed to Christ, yun po ang ibig sabihin ng glorification. Amen po? Diba? And sa 1 John 3, sabi po dyan, Beloved, we are God's children now. Di ba ang ganda po ng sinasabi dyan? Dinideclare ni Apostle John, si John po, na sabi niya, we are God's children now. Tayo po ay mga anak na ng Diyos. Kung sino po ang hindi anak ng Diyos dito, hindi po siya karapat-dapat na nandito ngayon, di ba? Pero dahil po tayo ay anak tayo ng Diyos, nandito po tayo. Di ba? And sabi po dyan, we are God's children now, and that in what we will be has not yet appeared, but we know that when He appeared, we shall be like Him. Kagaya po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen. Gusto niyo po ba na maging kagaya ninyo si Kristo? Amen. Bakit mahina? Parang ayaw nyo. Amen. Di ba? We shall be like Him because we shall see Him as He is. Kasi po, kung hindi tayo kagaya ni Kristo, hindi po natin siya makakapili. Hindi po natin siya makakasama. Tama po? Di ba? Amen po ba yun? Amen. Anak po ba kayo ng Diyos? Amen. Amen. Di ba? Sa 1 Corinthians 15:52, sabi po dyan, in a moment, in the twinkling of an eye, ito po yung sinasabi nila na rapture. Wala pong word na rapture sa Bible, pero
In the twinkling of an eye, ang ibig pong sabihin talaga yan is rapture. Yung, di ba, pagbuka lang ng mata mo, wala na yung mga anak ng Diyos. Kinuha na pala ng ating Panginoon. Eh kapag naiwan ka, hindi ka kaya matakot? Di ba? Alam niyo po yun? In the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, sabi niya, and the dead will be raised imperishable, and we shall be changed. Lahat po ng mga namatay na, alam niyo po, magiging mabubuhay po ulit sila na without, kumbaga imperishable, kaya kumbaga yung kung sino sila na binago na ng ating Panginoon. And ganun din po tayo, mas lalo na tayo kapag nabubuhay pa po tayo niyan at dumating ang ating Panginoong Jesus at kinuha niya tayo, agad-agad po matatransform tayo into kagaya po ng ating Panginoon. Glorified bodies, perfected bodies. Hindi na po magkakasakit, hindi na po, wala nang death, kundi kasama na natin po forever and ever and ever ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen. Gusto niyo po bang mapunta sa langit? Amen. Saan po ang citizenship ninyo? Sa Korea ba? Sa Pilipinas ba? O sa langit? Langit. Sa langit. Di po ba? Amen po ba yun? Amen. Di ba? So sabi, what happens here? Na ano po nangyari dun sa glorification? No more sin. Tama? Wala nang kasalanan doon. No more sickness. Wala nang sakit. Di ba? No more struggle. No more death. Perfect holiness na po. And eternal life in the presence of our God. Amen po ba yun? Amen. Ang naisin po talaga natin is pumasok sa kaharian ng ating Panginoon. Hindi yung doon lang tayo sa pinto. Gusto niyo bang nasa pinto lang kayo? Ang gusto natin, makasama mismo, makapiling ang ating Panginoon. Amen po ba yun? Sabi nga doon sa tanong, kapag nakita mo ang ating Panginoong Hesus, kapag na-meet mo na siya, ano yung unang-unang sasabihin mo sa Kanya? Ano yung una yung sasabihin? Kapag nag-face-to-face na kayo ng ating Panginoong Hesus, ano yung sasabihin mo sa ating Panginoong Hesus? Thank you. Yun. Thank you lahat, diba? Thank you na hanggang sa na nakapunta ka na sa langit, nakasama mo siya. Thank you na nabayubay siya sa krus, kaya ka nagkaroon ng kaligtasan, diba? And lahat, ipagpasalamat natin talaga kapag na-meet na po natin ang ating Creator. Amen? Amen. Pero wag muna ngayon. Diba? Sila muna. Kasi gagamitin pa tayo ni Lord for greater honor, for greater glory. Amen? Amen. Kasi gagamitin pa niya tayo para mag-proclaim ng kanyang salita. Amen ba yun? So ito po yung patunay na ang citizenship po natin ay sa heaven. So yan po. But we are citizens of heaven. Where the Lord Jesus Christ lives. Ano po sabi niyan? Where the Lord Jesus Christ lives. Kasi po, doon nakatira ang ating Panginoong Jesus sa heaven. Di po ba? Kaya po, ang citizenship natin ay sa heaven. Bakit? Kasi nga po, tinanggap natin ang righteousness ng ating Panginoong Jesus. At yun po yung nag-qualify sa atin para maging citizen ng heaven. Amen po ba yun? Amen. Kaya ang citizenship po natin ay heaven. Kapatid nga po natin si Kristo, di po ba? Siya po ang firstborn. Amen po ba yun? Amen. Di ba? So mag-sink in po sana sa atin na tayo po, citizenship natin is in heaven. Amen po ba yun? Kasi po, doon nakatira ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Gusto niyo po pumunta sa heaven? Amen. Pero hindi ngayon, di po ba? Amen. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies, itong pong katawan natin, kukunin niya yan, and change them into glorious bodies like His own. Di po ba? Yan po yung sinasabi nating glorified bodies, glorification. Di ba? Amen po ba yun? Amen. Using the same power with which He will bring everything under His control. So praise God na tayo po ay nandito ngayon at naniniwala tayo sa ating Panginoong Jesus. Magdududa pa ba tayo sa Kanya? Magdududa pa ba tayo sa kakayahan ng ating Panginoon? Di ba yung testimony na lang po ni Sis Lynn kanina? Di ba, huwag nating limitahan ang kayang gawin ng Panginoon sa atin. Amen po ba yun? Kagaya ko, halimbawa, nag-aaral yung anak ko, Lord, kahit 9
90 lang yung grade ng anak ko. Bakit mo lilimitahan si Lord sa hanggang 90? Sabihin mo, 100%. Di ba tama po? Di ba? Pagilingin mo Ewan na ko ako. ba yun? Ayan. Dapat ganun. Huwag mong limitahan ang kakayahan ng Panginoon. We have a big, big, big God na kaya niyang ibigay sa atin yung nais natin. Amen po ba yun? According to His will. Di ba? Kung alam niyo po, kasi minsan may mga hinihiling po tayo na hindi naman po pwedeng ibigay ni Lord. Mas lalo na dahil po tayo ay mga artista, hindi po tayo pwedeng mag-invest sa mga ano ng Korean. Kasi bakit? Kasi nga po, hindi tayo ganun, di ba? Hindi So tayo may mga, citizen. may mga limitado po pag sa atin. Pero si Lord po, kayang-kaya niya ibigay kung ano yung gusto natin. Amen po ba yun? Ganun po kabuti ang ating Panginoon sa atin. Ganun po yung pagmamahal niya sa atin. Kaya naman po, mag-sink in po sa atin na ang citizenship po natin ay in heaven because of our Lord Jesus Christ na nakatira doon at because Jesus Christ ang nagbigay sa atin ng ating righteousness at naging anak na tayo ng ating Panginoong Diyos Ama. Amen po ba yun? Amen. Yun, so napaka-clear na po yan sa atin ha, na anak tayo ng Diyos at ang citizenship po natin ay sa langit. Amen? Amen. Next, so dito po, and alam niyo po kanina, yung sa Romans 8:30, sabi po dyan kasi, it says glorified as if it already happened. Di ba yung kanina yung unang verse po natin? Bakit glorified? Bakit na past tense na siya? Kasi po, because when God starts something, He finishes it. Hindi kagaya sa atin, puro tayo umpisa. Hindi naman natin natatapos. Di ba? Pero kapag si Lord ang nag-uumpisa, sigurado pong tatapusin niya yan. Kaya nga po yung third stage sa buhay natin, yung glorification, sigurado pong mangyayari yan kapag dumating na si Kristo para kunin tayo. Amen po ba yun? Amen. Hindi po ba kayo natatakot na kunin kayo ni Kristo? Hindi po. Hindi, dapat mas nandun dapat yung joy. Amen po ba yun? Amen. Huwag tayong matakot kasi alam niyo po, we are qualified of everything because of our Lord Jesus Christ. Amen po? Amen. Diba? So if you are justified, you will be glorified. Amen? Amen. So ngayon po, nasa sanctification stage po tayo. Sanctification period. Kaya naman po, yung mas mag-desire po tayo na ma-transform yung buhay natin. Hindi na, wag na po tayo magkaroon ng double life. Double life na kapag nandito ka, mga kapatiran yung kasama mo, ang bait-bait mo, ang ganda-ganda ng pakikitungo mo. Tapos pala kapag nasa labas ka, umiinom ka na pala, naninigarilyo ka na pala, or anything, di ba? Alam niyo po, hindi po natin may tatago yan kay Lord. Alam pa rin po niya ang ginagawa natin. Di po ba? Amen po ba yun? Amen. Yan. So, ang big picture po dyan, yan. So, ang big picture yun, justification, past tense. Alam, bakit po past tense? Kasi po yung nakalipas, nakaraan, na kasalanan natin, penalty of sin. He saved us from sin's penalty. Ang sanctification po, present tense. Di ba naririnig niyo po sa akin pag nagpipray po ako dun sa bread and wine po natin na thank you ako na pinatawad na tayo past, present, and future. Yan po yung ibig sabihin niya. Justification, sanctification, glorification. Present tense po yung sanctification. Tayo po ngayon na binabago ng ating Panginoon. Yung power of sin, yan, dapat wala na sa atin yan. Kumbaga, na-overcome na natin yan. Or, dapat ang nananahan talaga sa atin ay ang ating banal na spirito. And He saves us from sin's power. And glorification, yan po yung future tense. Diba? Presence of sin, He will save us from sin's presence. Alam niyo po, pag nagkaroon na po tayo ng glorified bodies, wala na pong sin, wala na pong sakit, wala na po lahat, kundi ang mga kasama na lang po natin ay ang ating Panginoon. At alam niyo po, gagawin natin doon, mag-worship na lang sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Yan. So, Ephesians 4:30. Ito po, kailangan magkaroon tayo talaga nito. And do not grieve the Holy Spirit. Alam niyo po ba na nalulungkot ang banal na spirito kapag binabaliwala mo siya? Kasi na, the Holy Spirit is within you. Di ba nasa atin po ang Holy Spirit? Ngayon, kapag sinasabi niya sa'yo, anak, mag-pray ka na. Kasi cellphone ka lang cellphone, baka mamaya wala ka ng time mag-pray para mag-pray sa akin. Yun po, ganun po nangungusap ang ating banal na spirito na nasa atin. Anak,
Di ba sasabihin niya sa'yo, wag ka, tama na yung cellphone, matulog ka ng maaga para may lakas ka bukas. Pero alam niyo po, di ba, ako po dati halos mahulog na yung cellphone sa mukha ko, sa kaka-cellphone. And lahat po tayo, hindi po tayo exempted doon. Tama? Lahat po tayo may mga hindi pa tayo mai-surrender sa ating Panginoon. Pero alam niyo po, unti-unti po natin i-surrender sa Panginoon. At huwag po nating hayaan na malungkot ang ating banal na spirito na nasa atin. Amen po? Kasi po, yung banal na spirito na yan, with whom you were sealed for the day of redemption. Alam niyo po, yan po yung tatak. Yan po yung garantiya na you are saved. Na ikaw ay magkakaroon ng glorification pagdating ng ating Panginoon. Kasi kung wala ka pong banal na spirito, ibig sabihin, hindi ka po anak ng Diyos. Di po ba? And alam po yan, di ba, napag-aralan talaga natin itong alam niyo ba yung pinag-aralan natin is doctrine of salvation, soteriology. So, ibig pong sabihin niya talaga na silyado po tayo ng banal na spirito. And alam niyo po ngayon, tapos na po yung time ng ating Diyos Ama doon sa Old Testament time. Tapos na rin po yung ng kay Jesus Christ. At alam niyo po, we are in the Holy Spirit time. Kaya nga po sa atin, hindi man natin nakikita ang Panginoon. Pero nandun yung pananampalataya natin. Amen, di ba? Na kahit hindi mo siya nakikita face to face, pero alam mo na kasama mo ang Panginoon lagi. At ang kasama po talaga natin lagi ngayon, every day of our life, ay ang banal na spirito. Kaya po siya po yung nagkukonvict sa atin. Siya po yung nagkukorek sa atin. Kaya pakinggan po natin siya. Amen po ba yan? Pag sinabi niya na, wag mo nang i-chismis si ganito, wag mo nang i-chismis. Diba? Kasi yun na yun eh. Sinasabi niya sa'yo na wag mong gawin. Diba? Ganun po, pakinggan po natin siya. Minsan po kasi, tinitake for granted natin siya. Kasi, minsan kapag galit na galit ka na, hindi mo na pinapakinggan yung mga hindi na nare-remind yung sarili mo dun sa mga pinag-aralan mo. And sabi din po sa atin ni King David, di ba, na remind yourself to praise the Lord. Remind yourself to worship the Lord. Di po ba? And all the days of our life, dapat po talaga nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Amen po? Amen. So yan po, whom you were sealed for the day of redemption. So, lahat po tayo, alam ko, I believe na ang Holy Spirit ay nasa bawat isa ay meron na po tayo. And yan po yung garantiya at yan po yung ano talaga, yung seal, yung tatak na tayo po ay anak ng ating Panginoong Diyos Ama. Hallelujah. Amen po ba yan? Amen. Palakpakan naman po natin